Na-disappoint siya dahil akala niya na sexy at maganda ako. Hindi ko kasi sinabing chubby dahil mahilig talaga siya sa magaganda. Hindi talaga ako mahilig makipag-usap kahit sa social media, pero may isang lalaki na nag-stand out sa kanila. May nag-friend request sa akin at siya lang ang nag-iisang lalaki na inaccept ko. Parang kinikilig kasi ako sa itsura niya. Simula nun ay palagi na kami nag-uusap, palagi kami nag-aasaran at kinikilig naman ako sa mga binabato niyang salita. Pagkatapos ng 6 na buwan niyang sobrang effort na panliligaw ay sinagot ko na siya kahit hindi pa talaga kami nagkikita. Nagplano na rin kami magpakasal at nangako siya na pupunta siya dito sa amin sa Maynila dahil manggagaling pa siya ng Cebu. At nitong nakaraang linggo lang pinlano namin ang pagluwas niya dito sa Maynila. Isinend niya sa akin ang pictures ng ticket ng eroplano. Isang patunay kung anong araw talaga siya dadating, kaya sobrang napamahal ako sa kanya dahil sobrang dami niyang pinangako. Hanggang sa dumating ang araw na babiyahe na siya, pero parang bigla akong nagpanik. Napaisip kasi ako kung magugustuhan niya ba talaga ang tunay kong itsura. Baka ma-disappoint kasi siya dahil mahilig talaga siya sa magaganda. Sinabi ko na maganda at sexy ako noon. Payat din naman ako sa mga pictures na sinesend ko sa kanya. Hindi ko sinabing mataba dahil baka ayaw niya sa chubby. 2:00 ng hapon ang dating niya sa terminal, kaya 1:00 pa lang ng hapon ay nandun na ako dahil ayaw kong mahuli. Pero 4:00 na ng hapon wala pa rin ako natatanggap na chat mula sa kanya, kaya sinubukan ko siyang tawagan. Pero pagbukas ko ng cellphone, nabasa ko ang mga chat niya na galit at sinabi niyang sinayang ko daw ang effort niya sa pagpunta, sabay nakablock na ako sa kanya.